maganda naman ang nagawa ni PBBM ngayon. Pinipilit, mas maganda pa kasi PBBM na lang para wala nang ano, di ba? Wow. Para malalo mangisay yung mga didilis eh. Susuportahan ko si PBBM, ayaw ko sa mga Duterte. Oo. Kasi ngayon mga Duterte putang ina yan. Oo. Kung ako papipiliin, kay PBBM magkasa kay Sara, kay PBBM ako. Oo. Dahil isa kang kakamping. O kakamping ako, pero ang sabi ni Vice President Leni Robredo, ayaw namin na kami pa ang magpasimuno ng ano, na kung sino yung suportahan. Kaya nga si Atty. Leni Robredo, di ba? Oo. Nakita niyo ba nakipagano kay PBBM? Hindi. Nakipagkamayan pa. Oo. Kasi yun ang ano namin eh, yun ang sinabi ni Atty. Leni Robredo eh. Sabi ni Atty. Leni Robredo, ayaw ni Atty. Leni Robredo, kami pa magpasimuno ng ano, ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Nakita niyo naman ang UNITED. Diba? Sabi ni Sara, ang UNITED nung panahon lang ng eleksyon. Eh ngayon tapos ang eleksyon, wala na ang UNITED. Kaya binagpagan si PBBM sa kanyang pangarap na maging presidente. Ulol, tangina mo. Nako, wag kang yung mga didilis vlogger at papakalat yan. Mga pictures, puro disinformation yung mga didilis vlogger. Huwag kayong maniwala dyan sa mga didilis vlogger kasi mga pictures sa mga disinformation na anong wala nagawa si PBBM? Ulol, tangina nyo. Yung idolo nyo si Duterte wala nagawa. Ang ginawa ni Duterte ay magnakaw at pumatay ng tao. Si Duterte ay weak leader. Duwag. Duwag yan si Digong yung Duterte demonyo. Duwag yan putang ina yan. Duwag ka. Yan, duwag yan. Sabi niya weak leader si PBBM. Ulol, ikaw ang putang ina mo. Ha? Si Duterte, duwag. Sabi niya gigirahin tayo ng China pag ano raw. Oh. Kita mo naman, nanindigan si, yan ang gusto ko i-BBM eh. Inuulit yan. Kasi si BBM hindi nagpasinda sa China, nanindigan talaga siya. Naipaglaban ang... Naipaglaban ang West Philippines. Atin yan eh. Oh, correct. Ang West Philippines ay atin. Diyan ako nagkaroon talaga i-BBM na nanindigan talaga siya. Makita nyo naman, ang dami na ngayon, limpak-limpak na mga titulong lupa na ipamahagi ni BBM. Correct. Land title. Na-vlog pa ng mga dilis vlogger. Wala. Utang ina. Kasi nga hibang na hibang kasi sila. Hindi na alam kung paano ibagsag si PBBM. Ang sabi ko nga sa inyo mga dilis vlogger, mga dilis supporter, hindi kayo magtatagumpay na ibagsak si PBBM. Sapagkat ang kakamping at ang mga ano kay PBBM nagsama-sama na kami. Loyalista. Loyalista. Nagsama-sama na kami kayo mga dilis. Dito lang kayo, putang ina kayo. Wala pa kayo sa kalingkingan ng ano ko, putangin na kayo. O sir, ano masasabi natin sa mga kakamping na dadalaw ngayon at saka mga loyalista, panawagan natin? Pumunta na kayo dito, sumama na kayo, walang kulay-kulay ito. Ito ay para sa tama at para sa katotohanan nito upang sa ganun ay lalong maano itong si Sara Duterte, putang ina. Mapanagot sa kanyang kung paano niya nilustay ang buwis o tax sa ang bayan. Huwag nyo ikabahala ito kasi pira ninyo ito. Huwag nyo matawag ninyo isa sa walang bahala. Oh, correct. Huwag nyo isa sa walang bahala ito. Lahat na nagbabayad ng buwis, lahat na nagbabayad ng tax, huwag ninyo ito isa sa walang bahala. Sa walang bahala sapagkat pira ninyo ito. Pera ng taong bayan. Sa loob ng 7 days, ubos ang 125 million. Samantala, hindi na nga kayo magkadaugaga kanegosyo para makapagbayad ng buwis o tax. Halos kuntado nyo nga yung pira nyo kung baka malugi kayo, tapos yung pira nyo ipinagkatiwala sa isang government official ng pangalan sa Sara Duterte, wawalang hiyain lang niya, lulustayin lang niya sa loob ng 7 days ang 125 million. Kaya garapal ka putang ina mo. Sara Duterte ka putang ina mo. Garapal ka Sara Duterte ka putang ina mo. Ang kapal na pagmumukha mo. Hindi na sila maganda-ugaga kababayan ng buwis, mga milyar, tapos gaganyanin mo lang. Hindi pa kasama dyan ng 2023. Magkano ang confidential pa niyan 2023 sa Sara Duterte? 650 million. 150 million sa DepEd, 500 million sa Office of the Vice President. Katao to, di ba? Hindi niya may paliwanag eh. Ang daming katarantaduhan niyang ginagawa, putang ina yung Sara. Walang kwenta yan, walang kwentang Vice Presidente. Yan si Sara Duterte, walang kwentang Vice Presidente yan kasi nga, putang ina yan. Putang ina mo. Putang ina mo, putang ina mo.
Wala kang kwentang Vice Presidente Sara Duterte. Huwag mo lang hintayin na ma-impeach ka, putay na ka. Mabuti ba, umuwi ka na doon sa inyo. Mag-resign ka na sa office of the Vice President. Huwag mo lang hintayin pa yan, ma-impeach ka. Kung talagang mukha mo hindi makapal, mag-resign ka na sa office of the Vice President, putang ina mo. Ha? Huwag mo lang hintayin na ma-impeach ka, tarantado ka, putang ina mo. Nagigigil talaga ako sa mga Duterte na ito. Ikaw walang yan ito. Pinagbabatayan na lang mga Pilipino, ninakawan na, pinapasildo pa, pinapalamo ng mga putang ina. Saan ka makakita niya, no? Masasabihin niya, I hate that drug, 3 to 6 months, susugpoy ko ang droga. Tangina nyo! 3 to 6 months, susugpoy ng droga. Paano masugpo ang droga? Mismo si Duterte, ang drug lord sa Republika ng Pilipinas. Lord over drug lord in Southern Mindanao, itong si Rodrigo Duterte, kasi nga putang ina ka, Duterte ka. Mga putang ina kayo, si Bastel, si Pulong, si Sara, mga putang ina yan. Pamilyang putang ina yan, ng mga Duterte, pamilyang putang ina yan. Ayop na yan. Walang mga hiya putang ina yan. Kaya kung ako mabibili, pipibim ako. Naniniligan ako. Gusto ko matapos hanggang 2020 si PBBM. 20? 2028. 28? Oo. Oh. Gusto ko matapos ang termino ng PBBM. Balita natin ang mga loyalista maraming nananawagan na maging kumbaga i-extend pa ng kahit 6 years ulit. Pabor ba kayo doon? Kung para sa akin wala namang problema kasi sa atin maganda naman ang nagawa ng PBBM ngayon. Pinipilit, mas maganda pa kasi PBBM na lang para wala nang di ba? Wow. Para malalo mangisay yung mga didilis So ibig sabihin parang gusto mo na maging Prime Minister siya, nasa siya na lang talaga. Kasi si PBBM, maganda naman ang nagawa Nakita mo naman, wala namang kaguluhan. Correct? Tapos nagrally-rally ang Iglesia ni Cristo, sila ay para sa kapayapaan. Religious group. Bakit nagulo ba ang Pilipinas? Hindi naman bakit yung China nang gugulo sa bansa natin, bakit hindi sila nagrally? Ang Iglesia ni Cristo. Nagmaisog rally si Duterte kung saan. Di ba si Duterte nang gugulo? Kung saan sila maisog ka, bakit hindi nakikita ng Iglesia ni Manalo yan? Na mag-rally-rally sila. Ginugulo na ni Duterte ang bansa natin Yung pamilya Duterte na yan ang nagugulo sa bansa natin. Hindi si PBBM. Si PBBM ang ginugulo ng pamilyang Duterte. Tapos babalik na rin si PBBM pa ang nagugulo. Tangina nyo. Naniniwala ba kayo na si PBBM ang nagugulo sa mga Duterte? Si Duterte ang nanggugulo. Kasi nga, atat silang yuko yung anak ng buwang. Kaya pamilyang Duterte, pamilyang buwang kayo, putang ina nyo, pamilyang buwang kayo. Atat kayo yung yuko yung anak nyo, ulol. Tangina ko, maligas na lang kayo. Sir, mensahe mo na lang sa ating Presidenteng Bongbong Marcos kung makikita niya tong vlog na to. Ano masasabi natin sa kanyang mga adikain? Ang masasabi ko sa iyo, President Bongbong Marcos, ginagalang ko yung mo na huwag ituloy, ginagalang ko yun. Pero 41% na. 41% taong PBBM ang taong bayan ang nananawagan na dapat nang may impeach itong si Sara Duterte. Lahat naman tayo may karapatan maghayag ng natin, di ba? Pero 41% na po PBBM ang nananawagan ngayon na dapat nang mapanagot, dapat nang may impeach itong si Sara Duterte. Dapat na talaga kasi pakinggan mo ang 41% mamamayang Pilipino na nananawagan. Huwag mo pakinggan yung wag mo pakinggan yung mga ano diyan. Pakinggan mo sapagkat ikaw ang presidente ng Pilipinas, hindi ka dapat ikaw ang minamanduhan. Baliktad na, ikaw nang minamanduhan ngayon, dapat ikaw kasi ikaw yung presidente. Wala nang pinakamataas sa'yo, ang pinakamataas Panginoon na lang pinakamataas sa'yo, Panginoon Panginoon saka ikaw Kasi ikaw yung presidente ng Pilipinas. Dapat ikaw masusunod. Kaya ang sigaw ng 41% din, pakinggan mo na ang panawagan ay Sara impeach now. Yan ang panawagan niya ng mensahe ko sa iyo, PBBM. Sana magbago ang kaisipan mo. Sana pakinggan mo ang ng taong bayan na 41% na nanawagan na dapat na talagang ma-impeach si Sara Duterte. Huwag kang matakot, PBBM. Nandito kaming mga kakamping. Handa ka naming alalayan, PBBM. Nandito kaming mga kakamping. Sir, dapat na ang damit natin nakakamping tayo, ba't hindi tayo nagkakamping? Ito talaga yung damit ko talaga
Oo. Ito talaga yung damit ko palagi. Oo. Ano to eh, Kiko eh. Kiko. Kasi Kiko, ganito yung ano, yellow green. Yellow green to, hindi naman to green, yellow green eh. Pero ano masasabi mo sa ano, sa mga nagawa ni BBM, like yung alam mo yung mga foreign investor, 'di ba? Sinasabi nila wala 'yan, panay travel lang sa ano, kasi maraming bumabatikos, 'di ba? Panay travel lang kung saan-saan, 'di ba? Pero yung mga foreign investor at nagtitiwala sa kanya at may isa na pumunta talaga dito na direktor ng World Bank. Ano kaya ang masasabi natin dito? Naniniwala kayo, may isang pupunta dito na, Oo. na World Bank. Oo. Ito, may sasabi rin dito, boy, mga buwang. Sabi niya, ano ba sabi mo? Mga buwang? Oo, may nag-comment siya. Hindi, karapatan nila yan magsabi. Pero wala silang pakialam kung magsasabi ako dito. Ba, karapatan nyo yan. Kasi sa live, sa vlog ko, sinasabi ko karapatan nila magsabi dyan kung ano. Kasi nga, mga buwang yung idolo ninyo, kayo mga buwang. Ha? Kayo yung mga buwang. Kayo mga didilis, ang tunay na buwang, mga baliw, kayo. Pinipilit yung ibang saksi BBM, kaya nga kung ano nung paninira ninyo, sinasabi ninyo na walang investment, walang pumapasok, puro lang kasalagpat sa lang si BBM. Oh, yan. Ano masasabi mo doon? Kasi nga, hibang kayo. Bulag kayo sa katotohanan. Kasi nga gusto nyo talaga ibagsak si BBM, yun ang gusto nila eh. Kahit pa anong gawin ni BBM na magaganda, hindi talaga makikita nila yan. Dahil kontra sila kay BBM eh. Kontra sila kay BBM, kahit pa ang dami yung nagawa si BBM, wala sila nakikita na nagawa yan. Kasi nga kontra sila kay BBM eh, kontra eh. Sa palagay mo ba, kahit pa anong ipaliwanag mo yan, sa palagay mo maniniwala ba yung mga didilis? Hindi maniniwala yan. Correct. Kasi mga ganyan yan oh. Mga ganyan manamana sa amo nilang buang. Ha? Ganyan yan. Si Dutae ay bangak. Si Sara Dutae ay bangak. Mula noon hanggang ngayon, bangak na bangak. Si Sara Dutae ay bangak. Si Rodrigo Dutae ay bangak. Mula noon hanggang ngayon ay bangak. Tingnan mo yung mukha ni Dutae parang sa shabu na ano na yun ito. Ano yun ito yung mukha oh.